talagang pagpupuri, pagsamba, at ang kanya pong banal na presensya. Kaya maraming salamat po. At una po sa lahat, ako po ay muli bumabati sa inyo ng isang pinagpala at magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, sa Panginoon. Especially po sa akin pong mga magigiting at talaga pong napakasisipag at very anointed na mga manggagawa sa Sipag Association, Sipag Pastor po ng San Ildefonso. Praise God, hallelujah. At salamat din po kay Pastor Ber. Salamat sa kanya po bukas puso na ipinagamit po ang lugar na ito upang atin pong maging venue sa ating pong revival night sa gabi pong ito. Salamat at tunay nga po na ako po naniniwala na patuloy ang church na ito, ang Church on the Rock International, ay patuloy na pagpapalain at ibe-bless ng Diyos kasama ang kanyang lingkod at ang lahat ng manggagawa at mga anak ng Diyos sa simbahang ito. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God! Hallelujah! Okay, sa gabi pong ito ay ang ating pong tema ay yung talagang ating binibigyan diin ay yung tinatawag na Revival Night. Napansin ko po sa ating pong generation ay nauso po talaga yung gawaing revival night. Sapagkat talaga pong ito po talaga yung napapanahon at kailangan po ng bawat isang anak ng Diyos at manggagawa ng Diyos. Kung paano po ang isang sasakyan ay kahit po siya ay brand new, na kinuha po natin sa kasa. Kapag hindi po natin to i-change oil, ay magkakaproblema po yung kanyang makina. Lalapot po yung langis at magiging islad po. Babara po doon sa mga daluyan po ng langis na kung saan ay nagpapalubricant sa lahat po ng mga metal at piyesa po ng makina. Kaya po napaka-importante po talaga sa isang sasakyan po yung siya po talaga ay mini-maintain, pini-PMS o change oil. The same thing with us as a spiritual life. Napakahalaga po kahit minsan po tayo ay consistent, maapoy, naglalagablab, pero dumarating po sa point ng ating mga buhay, tayo din po ay nanghihina, nanlulupaypay, nalalaglag, at dumarating po sa buhay po natin, tayo po ay nadidiscourage. Kaya po, kailangan po talaga natin sa ating mga buhay, pananampalataya, spiritual life, yung tinatawag na revival. Kailangan po talaga tayong ma-restore, ma-revive, upang muli po ay manag-uli po yung ating pong passion and compassion to serve with faithfulness, with humility, with fire. Napaka-importante po yung tinatawag na revival in spiritual life sa ating pong mga buhay. Kaya po sa oras nito, ano po bang ibig sabihin ng revival? True revival doesn't start in churches, events. It starts when God changes our heart. Ang tunay pong revival ay mangyayari at magaganap. Hindi po magsisimula ito dahil lang po sa loob at labas ng mga ministeryo at simbahan. Magsisimula po ang revival sa buhay po natin mula sa ating mga puso. Kailangan po ay magkaroon tayo ng tinatawag na deep desire, na mismong tayo po talaga ay makaranas ng talagang revival, restoration sa ating pong spiritual life. Spiritual revival is not just an emotional experience. It is a work of God that brings a new life, holiness, and genuine return His presence. Hindi po ito emosyonal. Ang tunay pong revival ay sa pamamagitan ng galaw at kilos at kapangyarihan ng Diyos, individual sa ating mga buhay. At ang dulot po nito, ang dulot po at manifestation ng revival, spiritual revival, ay kabanalan. At tunay na pagbabalik loob sa kasabikan na laging maranasan, ma-experience
ang tinatawag na divine presence of God. Kapag hindi po ito naranasan po natin, hindi po mangyayari ang tinatawag na revival, spiritual revival sa ating mga buhay. Napakahalaga po na mag-i-spark muna sa ating mga puso at pakananasain natin para tuluyan nating maranasan ang tinatawag na revival. And I believe kung bakit po tayo ngayon narito. Tayo po ay mga abala, may mga hanap buhay, pumapasok. Ang ilan po ay merong mga hindi pumasok. Pinaglaanan po ang event na ito sapagkat doon pa lang po, meron na po tayong ninanasa sa ating mga puso. At ang topic ko pong ibabahagi ngayon sa inyo ay may pamagat po na when revival starts with the heart. Kapag ang revival po ay nagsimula sa ating puso, ano po ang po pwedeng ma-experience at maranasan ng bawat isa po sa atin? Ulitin ko po, ang revival po ay mangyayari lang kapag gumalaw ang Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Naalala ko po ang sinabi po ng Diyos kay Prophet Samuel. Nang pinapunta po ng Diyos si Prophet Samuel, inutusan po siya doon kay Jesse upang kanya pong italaga, bahira ng langis, ipanalangin ang magiging bagong hari ng Israel sapagkat sumuway po si King Saul. At nung makita po ni Prophet Samuel yung mga kapatid po ni David ng mga matitipuno, matataas, makikisig, sabi po niya sa kanyang isip, damdamin, siguro ito na ang itatalagang bagong hari ng Diyos ng bansang Israel. Ito siguro yung aking ipapanalangin at babahira ng langis. Pero ang Diyos ay nangusap kay Prophet Samuel. Sabi ng Diyos kay Samuel, kapag kayo ay pumipili ng inyong mga hihirangin na mga pinuno at leader, lagi kayong nakatingin sa panlabas na katangian. Pero ako, sabi ng Diyos kay Samuel, sa puso ako nakatingin. So makikita po natin talaga na ang Diyos ay laging nakakonsentrate, nakapokus sa ating mga puso. Kung ano po yung ninanasa, kung ano po yung hinahangad ng ating puso, at kung ano po ang laman ng ating puso, ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. In the book of Psalm chapter 37 verse 4, delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So makikita po natin na kapag ang bawat isa po sa atin ay hinangad po natin, nagkaroon tayo ng tinatawag na deep desire, na sa Diyos tayo magpapakaligaya. Sa Diyos natin i-concentrate, ipo-focus ang ating mga buhay, ang ating mga atensyon. Ang sabi po ng Psalm chapter 37 verse 4, lahat ng ninanasa ng ating puso ay ibibigay, ipagkakaloob sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Sabi rin sa Tagalog translation, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at lahat ng pangarap mo ay iyong makakamtan. Minsan nagpapakapagal tayo, nagpapakapagod tayo, nag-o-overtime tayo sa maraming ating pinagpopokusan. But at the end of the day, nabibigo ang isang tao. Pero ang sekreto po pala, sa Diyos natin lagi hanapin ang kaligayahan. At kapag lagi nating ninanasa na tayo'y patuloy na talagang magpo-focus, magpo-concentrate sa Diyos lamang, nating kukunin ng tunay na kaligayahan,
ang pangako ng Panginoon, lahat ng ninanasa at pangarap mo ay ibibigay sa iyo ng ating Panginoon Diyos. I challenge my beloved brothers and sisters in Christ, in this year 2026, ito po ang ating pasimulan. This is the best beginning in the face of God. Patuloy na sa Diyos lang tayo laging tunay na magpakaligaya. I-let go natin ang maraming bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi natin maranasan ang pabor at biyaya ng Diyos, sapagkat hindi pala ang Diyos ang nagiging kaligayahan ng ating mga buhay. Ano ang mangyayari kapag ang puso natin ay nagsimula ang revival? Ulitin ko po, ano po ang mangyayari? Ano po ang magiging resulta sa ating mga buhay kapag nagsimula ang revival or spiritual life sa ating mga buhay? Number 1, you will find joy in God. Makakatagpo po tayo ng tunay na kaligayahan mula sa Diyos. Kapag nagsimula po na tayo po ay lagi nakakaranas ng tinatawag na spiritual revival. Kapag po ang kaligayahan na natagpuan natin ay nagmumula sa Diyos, kapatid, magmamanifest yan sa ating buhay, sa ating pamilya. In and out ourselves, mag-o-overflow ang tinatawag na glory ng Panginoon. Why? Sapagkat yung kaligayahan na may experience natin, hindi mula sa mga bagay sa mundo, hindi mula sa mga pangarap natin, kundi mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bibigyan ko po kayo na example. Siya po yung tunay na merong karapatan na magpaliwanag at mag-explain kung saan talaga nanggagaling ang napakalalim na kaligayahan. Si King Solomon. Wala pa pong nakaka-break sa tinamasang katanyagan, karunungan, kayamanan, kapangyarihan ni King Solomon. Wala pa po. Nasa kanya po lahat ang mga bagay na pinapangarap ng bawat isa po sa atin. Nasa kanya po lahat. Pero alam niyo po ba, sa kabila po ng tinamasa po niya na napakatinding karangalan, kapangyarihan, karunungan, kayamanan, ginto ay para lang po mga palamuti sa kanya. 25 toneladang ginto dumarating sa kanyang kaharian taon-taon. Pera pa po yung mga buwis ng ibang mga bansa sa kanya. Can you imagine 25 ton? Ang 10 tonelada ay 1,000 kilo. Ganun po karami ang ginto na dumarating sa kanya. Napakaganda po ang pinatayo po niyang mga palasyo, mga hardin. Napakarami po niyang magigiting na mga tauhan na minana po niya sa kanyang tatay na si David. Pero alam niyo po ba, isang araw, siya po mismo nakatuklas. Hindi pala yun, lahat na yun, ang tunay po na nakapagbigay ng kaligayahan sa kanya. Sino po? Sa Mangangaral chapter 2 verse 25, ito po ang sinabi ni Solomon. Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. So naintindihan po ni Solomon, na-experience po niya na ang tunay po pala na kahulugan ng kaligayahan ay hindi magmumula sa katanyagan, kapangyarihan, ginto sa lapi, kundi sa pamamagitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat
na nararanasan natin day after day. Mga kapatid, change our priority. I-realign po natin, i-refocus po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, higit sa lahat, sa nais at kalooban ng Diyos. Sapagkat kapag ito po ay nagawa natin, madadaig pa po natin si Solomon. Sapagkat siya ang may sabi, hindi pala ang yaman, ang ginto, katanyagan, kapangyarihan, ang tunay na makapagbibigay ng kaligayahan sa akin, kundi ang presensya ng aking Diyos. Hallelujah! Praise God! Mga kapatid, sa taong year 2026, huwag tayong papayag na tayo po ay patuloy na maa-out of focus. We need to realign, to refocus our hearts according the will of our God. Hallelujah. Si Habakuk, siya po ay isang mapakayamang tao. Napakalawak ang kanyang mga hasyenda, mga pananim, farm, mga alagang mga tupa, baka. At dumating po sa point ni Habakuk, totally, na siya po ay nagkaroon ng literal bankrupt. Hindi po namunga ang kanyang mga pananim na igos, ubas. Lahat ng kanyang mga pananim na mga bungang halaman ay hindi po nagbunga. Nagkaroon ng salot. Lahat po ng kanyang mga nakakulong at pinapastulan ng kanyang mga tauhan na mga baka, tupa, kambing, namatay pong lahat, dinaanan po ng salot. Kung tayo po ang makakaranas dito sa ating pong henerasyon, na lahat po nung ating meron tayo pinagpagalan po natin, sa isang kisap mata ay bigla pong nawala. Ano po ang po pwedeng maramdaman po natin? Maaring tayo po'y sobrang ma-depress, ma-discourage. Maaring po pwedeng meron na pong hindi lumabas ng bahay sapagkat hindi niya matanggap yung naranasan niyang sa isang kisap mata na wala lahat ang kanyang tinatangkilik at mga kayamanan. Pero tinan niyo po si Habakuk. Si Habakuk chapter 3 verse 17 to 18, ano po ang sabi diyan? Sabi po ni Habakuk, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, ang pamumunga ng ulipo'y mabalam at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa silungan. Verse 18, last verse, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos na aking kaligtasan. Hallelujah. Praise God. Ito po ang tunay na naka-experience ng unang revival. Spiritual revival. Hindi kayang panlumuin. Hindi kayang padapain. Hindi kayang pasukuin. Hindi kayang tumalikod sa Diyos. Kahit ang kanyang pinagdadaanan ay baliktad sa inaasahan niya. Nawala ang lahat na kanyang kayamanan tinatangkilik. Pero sabi ni Habakuk, nung first time ko itong napagbulay-bulay, sobra akong nahamon, sobra akong na-challenge, sapagkat nakita ko itong lingkod ng Diyos na ito na si Habakuk, napakalalim ng pinaghuhugutan ng kanyang kagalakan. Hindi nakapokus, hindi nakabatay sa mga yaman pang samantala lang, kundi ang kanyang kagalakan ay walang iba. Kinukuha niya sa kapangyarihan at kabutihan at presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah.
Church, mga kapatid, sa kapwa ko mga manggagawa, kahit ano po ang maranasan natin, kahit ano po ang pwedeng pagdaanan po natin, pero wag po tayong mawawalan ng kagalakan sapagkat iba ang galak na nagmumula sa Panginoon. Hallelujah. Ito po ang tunay na revival. Nagmumula sa puso, hindi mula sa isip. Nagmumula sa Diyos, hindi nakabatay sa mga bagay na meron tayo. Kahit ano ang nangyari, kahit ano ang pinagdaanan, pero patuloy na sinasabi ni Habakuk, mananalig pa rin ako. Ang Diyos ang patuloy na magiging kagalakan ko sapagkat siya ang tunay na aking kaligtasan. Praise God. Hallelujah. Second point, kapag tayo po'y nakaranas ng tinatawag na spiritual revival, ang manifestation po nito sa ating mga buhay, you will obey the Lord first. Lagi mong ipaprioritize na sa Diyos laging sumunod. Pangalawa lang ang mga bagay na mga pinapangarap natin. Laging una ang Diyos sa ating mga priority na lagi tayong susunod kung ano ang mandato ng Diyos. Kapag dumating po sa point ng buhay natin na hindi na po ang pagsunod sa Diyos, hindi na po ang paghanap sa Kanyang presensya ang ating priority, kailangan na po natin ng tinatawag na spiritual revival. Pero kapag tayo po'y nakaranas ng tinatawag na spiritual revival, ito po ang manifestation. Mag-aapoy ka. Maglalagablab ka na lagi mong hahanapin, lagi mong uunahin ang patuloy na paglingkuran, sundin, purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Luke chapter 5, beginning verse 1 up to verse 11, ito po yung istorya na si Peter kasama ang kanyang mga kasama ay nangisda po ng magdamag. Magdamag po silang pumalaot, magdamag po silang nangisda. Pero kahit isang piraso na isda, wala silang nahuli. Kaya po nung mag-uumaga na, sila po'y nandun na po sa dalampasigan at nililinis po yung lambat. Nagkataon po nandun ang ating Panginoon Kristo. Nagkakagulo po ang maraming tao sapagkat sa kagustuhan pong makapakinig ng ipapangaral na salita ng Panginoon. Overcrowded. Kaya po ang ginawa ng Panginoon, inutusan po si Peter na yung kanilang isang bangka ay hiramin niya at pagkatapos sumampa po sa bangka at pinatulak po niya kay Pedro yung bangkang iyon para po maging stage niya, para makalayo po sa ng kaunti sa napakaraming taong nagkakagulo sapagkat gusto pong makapakinig ng salita ng Diyos na ipapangaral ng Panginoon. Dito po makikita po natin, no, ito po ay first time kong pinagbubulay-bulay. Ako po ay sumaludo at humanga po kay Peter at sa kanyang mga kasama. Can you imagine magdamag ng huli? Pero wala pong huli. Pagod, puyat. Uuwi po ng bahay, pero wala po siyang uwi kahit pagkain man lang ng kanyang pamilya. Naglilinis lang po ng lambat. Pero dito po makikita po natin, nung siya po'y kinausap ng Panginoon, pwede bang mahiram ang bangka mo at itulak mo ng konti sa bandang gitna at ako doon ay sasampa.
Alam niyo po si Pedro, hindi po nagreklamo. Sumunod po kagad. Kahit merong pinagdadaanan na napakalaking kabigatan sa kanyang damdamin at puso that time. Hindi niya sinabing, uuwi na kami. Pauwi na kami, naglilislak kami ng lambat. Bahala ka na dyan. Hindi po Sumunod po siya sa utos ng Panginoon. Yung glory at divine power and presence ng Panginoon, nung sabihin niya po yon kay Pedro, dumaloy sa puso at isip ni Pedro, pagdaka po, nagkaroon siya ng tinatawag na revival. Sumunod siya kagad. Hindi po nagreklamo, hindi po nag-complain. At ito pa po ang matindi. Siya po'y hindi pinipigil ng Panginoon na umalis at umuwi. Pero alam niyo po ba, nung nangangaral na po ang Panginoon, nakinig po si Pedro 10 ng kanyang mga kasama sa pangangaral ng ating Panginoon. Hindi siya umuwi. Kahit discouraged siya, kahit hopeless siya, kahit alam niyang wala siyang kita, kahit alam niyang wala siyang iuuwing pagkain, pero nakinig siya sa pangangaral ng ating Panginoon. Naranasan po niya kagad ang revival. Pagkatapos pong mangaral ng ating Panginoon, special mention po si Peter. Ano po sabi ng Panginoon sa kanya? Simon, halika. Muli kayong pumalaot. Ihagis niyo ang inyong lambat. Sabi po ni Simon, Pedro, Panginoon, magdamag po kaming ng huli. Wala po kaming nahuli. Pero dahil sa sinasabi ninyo, susunod ako. Wow! Another revival. Siya po ay professional fisherman. Alam po niya ang oras kung kailang may isda sa ibabaw ng tubig. Yun po ay patanghalina. Magdamag nga sila ng huli, wala silang nahuli. Kaya nga po ito sabi niya sa ating Panginoon Pero ang kagandahan po kay Pedro, hindi po siya sumusuway. Lagi po siyang sumusunod kung ano ang mandato ng Panginoon sa kanya. Ito po ang manifestation kapag naranasan natin ang spiritual revival, hindi ka na magrereklamo, hindi ka na magko-complain, hindi ka na magtitiis, sapagkat ikaw ay susunod at susunod na ng buong katapatan sa ating Panginoon. Always priority to obey with faithful heart, with humble heart, according the will of our God. Kaya po sa gabing ito, I believe, matapos po tayo mamayang lumisan sa lugar na ito, at tayo po'y pinuspos ng Espiritu ng Panginoon. At ngayon po'y tayo po ay pinakakain ng Panginoon ng kanyang makapangyarihang salita. Naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay patuloy nating mararanasan ang spiritual revival sa ating mga buhay. Ang Panginoon na po ang magiging priority natin. Like Peter, kahit may matinding pinagdadaanan, may matinding bigat na nararamdaman, pero sunod lang ng sunod kung ano ang mandato ng ating Panginoon. At nakita ko po dito, obedience is the secret of blessing. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, ang sikreto pala ng pagpapala, pagsunod sa Panginoon. Bakit po? Nung sumunod po si Pedro at kanyang mga kasama, muli silang pumalaot, hindi pa po sumasayad sa tubig halos
yung kanilang lambat na inihagis, nagtatalunan na po ang mga isda doon sa kanilang lambat. At yung po ay nangyari, hindi dahil sila sumuway, dahil sila ay sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Hallelujah! Ang bunga po ng spiritual revival ay pagsunod. At kapag tayo po'y sumunod ng buong katapatan, buong kapakumbabaan, kasama po ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Praise God! Kaya nung first time ko po itong napagbulay-bulay, grabe po, ako po ay sobrang na-amaze sa sobrang katapatan ng pagsunod ni Simon. And then after that, ipinopromote po siya ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon kay Simon, mula ngayon, Simon, hindi ka na mamamalakaya ng isda. Mga tao na ang iyong huhulihin. Hallelujah. Mga kapatid, ang tawagin ka na manggagawa at lingkod ng Diyos, it is a highest calling mula sa Diyos. Highest calling po yan. Ako po'y tinalikuran ko po ang negosyo ko po sa Baliwag dahil tinugon ko po ang panawagan ng Diyos sa buhay ko. Hindi po madali nung ako po'y mag-full time. Sobra pong hirap, napahiya, ipinahiya. But praise God, by the grace of God, nakita ko po ang katapatan ng Diyos sa isang taong tapat na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Last point. Kapag tayo po'y nakaranas ng spiritual revival, you will experience the divine presence and glory of God. Ang mga taong hindi nare-revive kahit kailan, hindi niya may experience ang banal na presensya ng Diyos at ang banal na espiritu sa kanyang buhay. Tandaan niyo po yan. Habang ang tao po'y hindi marirestore, hindi marirevive, never po niyang may experience ang banal na presensya at banal na espiritu. But the moment na na-experience po natin ang divine presence of God at ang banal na espiritu, masasabi nyo, bakit ngayon ko lang ito naranasan? Mababago po ang puso natin. Mababago po ang isip natin. Mababago po ang focus natin. Sapagkat kapag naranasan natin ang banal na presensya ng Diyos, ito ang magre-restore, ito ang magre-revive sa ating spiritual life, sa ating relationship sa Panginoon. Lalalim ka, mamamatured ka, sapagkat lagi kang nasosok ng divine presence of God. Sa Gawa chapter 7, verse 54 to 60, ito yung istorya patungkol kay Stephen o kay Esteban. Dahil siya po'y puspos ng Espiritu ng Diyos. Lagi po siyang soak ng divine presence of God. Divine Spirit. Grabe po yung wisdom. Grabe po yung knowledge na meron siya. Kaya yung mga matatalino, mga Sanhedrin, na kumbaga po sa panahon natin, mga elite people, nagtapos sa Lasal, Ateneo, pero hindi po umubra sa kanya kapag po ang pinag-uusapan ay according the will of our God. Kaya nagalit po sa kanya yung mga Sanhedrin na napakatalino. Siya po ay hinatulang ng kamatayan. Galit na galit po yung mga taong ito na napakatalino, napaka-impluensya that time. Sapagkat hindi po nila akalain ay sa Stephen ay mapahiya sila. Lahat na kanilang mga tanong at sagot ay nasasagot ni Stephen. At sa pangangaral ni Stephen, may boldness, may power, may anointing. Bakit? Dahil puspos siya ng presensya ng Diyos. The true manifestation of spiritual revival
always experience the divine presence of God, the divine Spirit of God. Kahit wala kang pinag-aralan, kahit wala kang natapos, kapag ang mentor mo, ang tutor mo, ay ang banal na Espiritu, tumayo ka lang sa kalagitnaan kahit napakatalinong tao, ipahayag mo ang mabuting balita. May power yon. May anointing yon. Bakit? Kasi puspos ka ng Espiritu ng Diyos. Kaya po napakahalaga mga kapatid ang tinatawag na spiritual revival. Always experience spiritual revival. Kinaladkad po si Stephen papalabas ng lungsod. Dahil sa isang bagay lang na hindi nila matalo-talo sa pagpapaliwanagan patungkol sa salita at kalooban ng Diyos. Dahil hindi nila matanggap ang makapangyarihang salita ng Diyos na ibinabahagi ni Stephen na sila'y na-open. Pinagbabato sa ulo, sa mukha, sa dibdib. Dumudugo ang ulo, umaagos ang dugo. Pero dahil puspos ng Espiritu si Stephen, walang galit, walang revenge, walang paghihiganti na naramdaman siya that time sa mga taong gumagawa sa kanya na unti-unti pinapatay siya sa pamamagitan ng pagbato. Lumuhod si Stephen, tumingala sa langit, at sa kanyang pagtingala, habang bukol-bukol ang ulo, mukha, umaagos ang dugo maaari, sapagkat hindi isa, dalawa, tatlo, apat, 5 tao bumabalibag sa kanya. Madami. Biyak ang ulo, sabog ang mukha. Kumakalabog sa dibdib, sa katawan ng mga bato. Sunod-sunod, walang patid. Pero nakuha na manalangin, ihingi ng tawad yung mga taong unti-unti pumapatay sa kanya. The manifestation of spiritual revival. Sasamahan ka, pupuspusin ka ng Espiritu at presensya ng Diyos. At kapag naranasan natin yun, kapatid, mamamatay tayo sa ating sarili. Si Stephen, dahil puspos ng Espiritu ng Diyos, nakuha niyang ihingi ng tawad yung mga taong unti-unti pumapatay sa kanya. Ama, huwag mo na po silang panagutin sa kanilang ginawa sa akin. Pagkatapos po nung kanyang panalangin, after last word in his prayer, nalagutan po siya ng hininga. Namatay po siya. Kapatid, ang tunay na manifestation ng spiritual revival, nakukuha nating patawarin, abutin, unawain yung mga taong gumagawa sa atin ng hindi maganda.